Kabanata 5721. Binuksan ng dealer ang takip. Isa. Ang tiwala sa mukha ng dealer ay biglang nawala. Ang mga dice lahat ay may timbang na mercury. Kaya niyang gawin ang anumang numero na gusto niya. Plano niyang paglaruan si Harvey York sa pamamagitan ng paggawa ng huling numero na iba sa anumang taya ni Harvey. Pero nangyari ito. Hindi ka panipaniwala. Hinila ni Harvey ang kanyang kamay mula sa mesa bago siya tumawa ng malakas. Triple, $7 milyong para sa akin. Hindi masama sa lahat. Mas mabilis ito kaysa sa pagnanakaw sa isang bangko. Ibigay na ang pera ko. Ang ekspresyon ng mukha ng dealer ay agad na nagdilim matapos makita si Harvey na tumatawa ng walang tigil. Ang mga tao sa paligid ay nagulat din. Triple. Talaga bang nanalo siya sa taya? Hindi ka panipaniwala. Isang magandang babae sa balkonahe sa ikalawang palapag ay kumunot ang noo habang nakatingin sa ibaba. Nagpakita si Harvey ng kakaibang tingin. Kinuha ng sekretarya sa tabi ng babae ang kanyang laptop at tiningnan ang sitwasyon sa loob ng ilang sandali. Miss Romana, hindi ba siya ang taong sumalungat kay Stefan at nakulong dahil dito? Bakit siya nandito ngayon at gumagawa ng gulo? Mabilis na nagdial ng ilang numero si Romana Klein bago mabilis na nagbago ang ekspresyon. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lalaking ito. Pero hindi lang siya nakalabas ng istasyon ng pulisya nang hindi nasaktan, kundi nakuha pa niya si Dutch para sunduin siya. At ngayon, pinaghihinalaan ng mga tao na siya ay mula sa alamat na pamilya York. Sinasabi nila na siya ay mula sa sangay na itinapon maraming taon na ang nakalilipas at siya ay bumalik na ngayon. Naintriga si Romana. Hindi niya alam kung paano nagawang asarin ni Harvey si Stefan Augustus. Pero base sa mga puwersang ginamit niya, kasama ang pabor na utang ng pamilya Klein sa kanya, malinaw kung gaano siya nagagalit kay Harvey. Hindi lang nakaligtas si Harvey matapos makulong ng ilang sandali, kundi pinuntahan pa niya ang lugar na ito para magkagulo. Nakalabas siya ng istasyon ng pulisya sa loob lamang ng isang oras. Magiging baliw na isipin na ito ay isang pagkakataon lamang. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Miss Romana? Tanong ng sekretarya. Dapat ba nating bayaran siya ng pera o kahangalan? Ito ay isang kasino, hindi isang kawanggawa. Sa tingin mo ba lahat ng ito ay isang pagkakataon lamang? Pagkatapos, gumawa ng kilos si Romana. Ang kapaligiran sa unang palapag ay halos agad na nag-igting. Tiningnan ng dealer si Harvey na may kakaibang ekspresyon. Ang babaeng nasa tabi niya ay nagsimula ng pawisan ang mga palad. Ano, ang isang malaking establishmento tulad nito ay dapat magbayad, tama ba? Tanong ni Harvey, na parang hindi niya naramdaman ang tensyon sa paligid niya. $7 milyong lang. Walang mas mahalaga kaysa sa reputasyon niyo dito, tama ba? Pagkatapos ng lahat, ang isang bagay na tulad nito ay walang halaga kumpara sa mga dokumento para sa isang establishmento na tulad nito. Narito ang pera mo. Bago pa man makapagsalita ang dealer, dahan-daang bumaba si Romana Klein sa hagdanan. Pagkatapos, inihagis niya ang isang tseke sa mesa sa harap ni Harvey York. Dahil bukas ang EVE Clubhouse para sa negosyo, natural na inuuna namin ang aming reputasyon kaysa sa lahat. Hanggat kaya namin, babayaran namin ang 70 milyon kung kinakailangan. Maaari mo ring kunin ang pera na ito kahit kailan mo gusto. Pero, natatakot ako na kailangan mo munang ibigay sa amin ang isang braso. Hindi na namin gagawin sa iyo ang iba pa kung gagawin mo. Lahat ay nagulat bago tumingin kay Harvey ng may paghamak. Nanalo siya ng 7 milyon sa loob lamang ng 3 round. Alam ng lahat na imposible iyon. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa mundong ito ang magiging maswerte. At kung nandito ang Crimson Spider, malamang na nahuli ang bata sa panloloko o kung ano pa. Gusto mong ibigay sa iyo ang isang braso. Kumunot ang noo ni Harvey kay Romana na may kalmadong tingin. Ikaw siguro ang boss ng EVE Clubhouse, si Miss Romana Klein, tama ba? Ano ba ang ginawa ko para matanggap ang ganitong trato? Talaga bang kailangan kong sabihin sa iyo? Malamig na sagot ni Romana. Idiniin mo ang iyong kamay sa mesa sa ikatlong round.
Ito ay isang ordinaryong aksyon lamang. Pero batay sa aming impormasyon, nagawa mong talunin ang nangungunang disipulo ni Henrik sa outskirts Budokan, na nagpapatunay na ikaw ay isang dalubhasang martial artist. Ang isang dalubhasa na tulad mo na naglalagay ng kanyang kamay sa mesa bago manalo ng 7 milyong dolyar. Sino ang maniniwala na hindi ka nagloloko sa puntong ito? Dahil ganoon ang kaso, natural lang na ibigay mo ang isang braso, tama ba? Kaya, sinasabi mo na alam mo ng eksakto kung paano ako nakapasok at nakalabas ng istasyon ng pulisya. Talagang tamang lugar ito. Paano kung ganito? Hindi na ako hihingi ng pera kung sasagutin mo ang ilang tanong. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Harvey at sumandal sa kanyang upuan habang kalmadong umiinom ng kanyang soda. Kasama ng sinabi lang ni Romana, lahat ay nagulat nang makita ang tanawin sa harap nila. Para talunin ang nangungunang disipulo ni Henrik Higgs at hilingin kay Romana na sagutin ang mga tanong na iyon. Malinaw na nandito ang lalaking ito para manggulo. Mabilis na nagsipagtakbuhan ang lahat patungo sa likuran, at agad na nagbigay ng espasyo. Ang babaeng nasa tabi ni Harvey ay nanigas sa kanyang kinatatayuan ng sumandal siya sa katawan nito. Mukhang medyo nagulat siya. Gusto mo bang sagutin ko ang iyong mga tanong? Kumunat ang noo ni Romana bago mahigpit na tiningnan si Harvey. Hindi niya maintindihan kung bakit naglakas loob si Harvey na magsabi ng ganoon. Talaga bang matapang siya dahil magaling siyang makipaglaban? Mayroon akong hindi bababa sa 800 lalaki na may mga baril. Kahit gaano pa kalakas ang martial artist, tiyak na madurog siya. Siguradong baliw siya sa pagsasabi ng ganoon. Sa tingin ba niya makakakuha siya ng anumang bagay mula sa sitwasyon? Pasensya na, pero hindi ko iyon magagawa para sa iyo. Malamig na tumingin si Romana Klein. Bukod dito, ikaw ang dapat magpaliwanag ng sitwasyon. Sisirain mo ba ang iyong sariling braso? O gusto mo bang tulungan ka ng aking mga tauhan? Tumawa si Harvey York bago kinuha ang isang dice sa mesa, inihilig ang kanyang ulo sa gilid. Sigurado ka bang ako ang nagloloko? Hindi mo ba alam na kung may paratang kang ginawa sa akin na hindi ko ginawa sa harap ng napakaraming tao, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri? Nag-iwas si Romana. Gawin mo. Tatawag ba ako ng pulis para sa iyo? Gusto kong makita kung may inspektor man lang natatayo para sa iyo. Lahat ay tumawa ng malakas matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi alam ng lalaking ito kung ano ang mabuti para sa kanya, Miss Romana. Hindi kanya nirerespeto dahil nagloloko siya sa sarili mong teritoryo. Minamaliit din niya kaming lahat. Dapat ko na lang napunatan ang kanyang braso para sa iyo. Hahaha, maraming tao ang nagpapakita ng mga uhaw sa dugo na hitsura. Ang pagpunit ng braso at binti ay isang bagay na regular nilang ginagawa. Hindi na kailangan. Nagbigay ng malamig na tingin si Romana nang gumawa siya ng kilos. Narinig ang mga nagmamadaling yapak na bumababa. 12 ng tao ang bumaba mula sa balkonahe sa ikalawang palapag na may malamig na mga tingin, handa nang bumaril kay Harvey anumang oras. Malinaw na magkakaroon ng malaking labanan kung may magsasabi ng mali. Binibigyan kita ng 3 segundo para magdesisyon. 3, 2, clack. Bago pa matapos magbilang si Romana, ngumiti si Harvey nang pisilin niya ang kanyang kamay. Ang dice na nasa pagitan ng kanyang mga daliri ay nabasag sa kalahati. Ang mercury ay bumuhos at tumulo sa mesa. Nakakagulat na tanawin. Oh! Kunwari ay nagulat si Harvey. Paano ko nagawang maging pabaya para masira ang isang dice dito? Pero bakit may mercury sa loob? Kayo ba ay nanloloko? Ayon sa mga patakaran ng clubhouse, ikaw ang dapat na masira ang iyong braso, tama ba? Lahat ay agad na nagpigil ng hininga bago nagpakita ng galit na mga tingin. Ang EVE Clubhouse ay palaging itinatanghal bilang patas at makatarungan. Walang sino man dito ang mag-iisip man lang ng panloloko. Ang mga customer ay nagastos lang ang kanilang pera nang walang ingat dito dahil naniniwala sila sa malinis na reputasyon ng clubhouse. At gayon paman, sinira ni Harvey ang isang dice, na nagpapatunay na ang EVE Clubhouse ay nanloloko sa buong panahon. Ito ay hindi mapapatawad. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Romana.
Sa tingin mo ba maaari mo lang kaming akusahan ng isang bagay na tulad nito dahil ipinakita mo ang isang sirang dice? Ito ay paninirang puri. Ikaw, swoosh! Mabilis na iwinagayway ni Harvey ang kanyang kamay bago lumipad ang hati na dice patungo sa dalawang dice sa mesa. Ang isang dice na may mercury ay maaaring isang pagkakataon lamang. May posibilidad na ito ay nakapasok sa Eve Clubhouse. Pero tatlo, ano? Hindi ka pa rin nasiyahan. Ngumiti si Harvey bago binasag ang tasa sa mesa. Ang mga piraso ay agad na lumipad sa lahat ng dice sa iba pang mga mesa. Bam, bam, bam. Ang mercury ay bumuhos sa lahat ng dako. Nakakagulat na tanawin. Papatayin kita. Nanginginig sa galit si Romana. Si Romana Klein ang namamahala sa Eve Clubhouse sa loob ng maraming taon. Ang lugar na ito ay isang mahalagang pinagkukunan din para sa Wolven Tribe. At gayunpaman, sinira ito ni Harvey York ng ganun-ganun lang. Mula noon, ang reputasyon ng lugar na ito ay tuluyang masira. Ang mga kilalang tao mula sa mga hangganan ng Country H at Mongolia ay hindi na maggagastos ng pera dito. Maghahanap pa nga sila ng paraan para maghiganti. Pagkatapos ng lahat, napakarami sa kanilang pinaghirapan na pera ay na-scam dito. Malapit nang mawala ng malay si Romana matapos makita ang tanawin sa harap niya. Kita mo, dapat mo na lang sinagot ang mga tanong ko kanina pa. Hindi lang ang braso ko ang gusto mo, kundi pati na rin ang mga walang kwentang ito para pagbantaan ako. Ano ang punto? Huminga ng malalim si Harvey. Hindi ko naman intensyon na mangyari ito. Pagkatapos, tiningnan ni Harvey ang karamihan sa paligid niya. Ang Eve Clubhouse ay nanloloko sa inyo sa loob ng matagal na panahon. Hindi ba ninyo gusto mabawi ang sa inyo? O sinasabi ninyo na hindi ninyo hahayaang mahawakan ang establishmentong ito? Dahil pag-aari ito ng magsasalita ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Mabilis na bumalik sa ulirat si Romana. Tanungin mo lang ang anumang gusto mo. Diretso na lang. Alam na ni Romana kung ano ang sasabihin ni Harvey. Kung malalaman ng lahat na ang lugar ay pag-aari ng Wolven Tribe, ito ay lubhang nakapipinsala para sa pamilya Klein. Ang walang awa na pag-atake ng mga kriminal bilang paghihiganti ay magbibigay din ng malaking suntok sa mga negosyo ng pamilya Klein. Wala nang ibang pagpipilian si Romana kundi ang sumuko. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng napakaraming taon sa negosyo, madaling makuha siya ni Harvey. Tiyak na naghanda siya. Nagsisimulang magsisi si Romana na nandito siya. Bakit ginawa pa ito ng pamilya Klein? Ang pakikipaglaban kay Harvey ang marahil ang pinakamasamang desisyon na nagawa namin. Matapos makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Romana, ang mga taong handa ng gumawa ng gulo ay kusang tumingin, inaasahan ang mangyayari. Itinaas ni Harvey ang matulis na baba ni Romana na may ngiti bago bamulong sa kanyang tenga. Alam mo na kung ano ang gusto kong malaman. Iniulat ba ng pamilya mo na ako ang salarin sa kamakailang Dizzy Pill Market dito? May mga kagamitan at materyales pa sa villa kung saan ako nanatili. Gusto kong malaman kung paano mo ito ginawa. Gusto ko ring malaman kung sino ang salarin. Kapag nilinaw mo na ang lahat, hindi ko masasabi ang kaligtasan ng establishmento, pero naniniwala ako na hahayaan ka ng lahat dito na umalis para sa akin. Pero kung hindi mo sasabihin ang gusto kong malaman, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang mangyayari kung iiwan kita dito, tama ba? Kusang nanginginig si Romana. Kabanata 5725. Kinagat ni Romana Klein ang kanyang ngipin ng matagal. Hindi ko alam ang buong detalye, pero dapat mong malaman kung sino ang gumawa ng lahat ng ito sa iyo. May malaking utang ang pamilya Klein sa taong ito. Gusto niyang gumawa kami ng kasinungalingan para maikulong ka magpakailanman. Siya rin ang nagbigay sa amin ng ebidensya. Mula sa isang pananaw, sumusunod lang kami sa utos. Kinumbinsi niya kami na gawin ito dahil kami ang pinakamayamang pamilya sa labas. Hindi kami pagdududahan ng pulis dahil dito. Kaya ang ebidensya namin ay hindi matututulan. Sino ang mga taong nagsagawa nito sa pamilya? Si Asher Klein, isang direktang kamag-anak ng pamilya, mahinang sagot ni Romana. Mabuti, tumayo si Harvey bago tinapik ang mukha ni Romana.
Dalhin ang iyong mga tauhan at sumama ka sa akin. Tatanungin din natin si Asher tungkol dito. Kung pareho ang mga pag-amin, ligtas ka. Pero kung nalaman kong nagsisinungaling ka kahit isang beses tungkol dito, patay ka. Sasama ka ba o hindi? Ngumiti si Harvey habang nakatingin kay Romana. Hindi niya kailangang sumama sa kanya. Pero laban sa mga walang awa na tulisan sa paligid niya, malinaw kung paano sila matatapos kasama ang kanyang mga tauhan. Kung susundin nila si Harvey, makikipaglaban siya sa pamilya Klein. Ito ay hindi mapapatawad ng pamilya. Kahit para iligtas ang kanyang sariling buhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sundan si Harvey hanggang sa mapait na wakas. Natural, malinaw kung paano pipili ang isang matalinong babae tulad ni Romana. Isang sitwasyon ng buhay at kamatayan ito, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos huminga ng malalim, sa wakas ay sumagot siya. Susunod ako sa iyo, Sir York. Mula ngayon, ako at ang aking 50 mapagkakatiwalaang tauhan ay nasa ilalim ng iyong utos. Sana mapanatili mo kaming ligtas. Matalino. Gusto kong makipagtulungan sa matatalinong tao. Ang mga tao tulad mo ay alam kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Romana. Wala pa siyang magagamit sa labas. Pero dahil ganap na nakahiwalay si Romana at ang kanyang mga tauhan, magiging magagandang piyon sila para sa kanya. Gumawa ng ilang kilos si Romana. Nag-atubili sandali ang mga tao sa ikalawang palapag bago sila bumaba. Nang humarap si Harvey at lumabas ng clubhouse, sumunod si Romana at ang iba pa. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Karaniwan, hindi nila hahayaang umalis si Romana at ang iba pa ng ganun-ganun lang. Pero sa ilang kadahilanan, naniniwala silang misteryoso at makapangyarihan si Harvey matapos niyang makuha si Romana sa loob lamang ng ilang salita. Ang mga taong nabubuhay sa talim ng kutsilyo ay may isang bagay na pare-pareho. Alam nila kung sino ang dapat nilang pagtripan at kung sino ang hindi dapat guluhin. Malinaw na wala silang kapangyarihang asarin si Harvey kahit na ano. Di nagtagal matapos umalis si Harvey at ang iba pa, narinig ang mga sigaw ng galit sa Eve Clubhouse. Masasabi na ang establishmento ay kasaysayan na sa puntong ito. Kinabukasan, sa isang patio na nasa gitna ng Scuba Mountains. Ang lugar na ito ay ibinigay ng Inner Temple para sa mga taong nagnanais magkaroon ng isang buhay na malapit sa Diyos. Ang lugar na ito ay tinatawag na Mandrake Residence. Nakaupo si Asher Klein malapit sa gilid ng bangin habang nakatingin sa bintana. Hindi niya maiwasang makaramdam ng sigla nang makita ang mga ulap na naglalakbay. Sa kanyang tabi, isang magandang babae ang naghahanda ng tsaa. Bakit ka pumunta dito ng maaga, Mr. Asher? Hindi ba ito ang lugar na pinakaayaw mo? Ang babae ay mula sa Island Nations. Siya ay isang exchange student ng Oakland's University at ang vice-presidente ng universidad, si Nanako Kawashima. Sandaling nag-isip si Asher tungkol sa sitwasyon bago kumunat ang kanyang noo. Hindi mo kailangang sumunod sa akin, alam mo. Ngumiti si Nanako. Sa tingin ko natural lang na gawin ko ito matapos makita na may iniisip ka. Bukod dito, dapat mong malaman na ang aking tiyuhin, ang Kawashima monk na hindi nagtuturo, ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng kaalaman sa Inner Temple. Plano kong ipakilala siya sa iyo sa lalong madaling panahon. Nanigas si Asher. Pinag-uusapan mo ba ang alamat na monk ng iyong pamilya na may pagkakataong makamit ang kaliwanagan? Naghanda ng ngiti si Nanako. Tama, hindi kailanman iniwan ng aking tiyuhin ang kanyang martial arts matapos maging isang monk. Pinagsama niya ang kanyang mga pagsasanay sa kanyang martial arts, na nagpapalakas at nakakatakot sa kanya. Sa aking kaalaman, tanging ang Six Sword Saints ang kapantay niya sa Island Nations. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Asher bago niya bahagyang tinapik ang balikat ni Nanako. Naiintindihan ko ang iyong kabaitan, Nanako. Pero, kahit na magsama na tayo, hindi tayo pwedeng magpakasal. Mag-aaral pa rin tayo, pagkatapos ng lahat. Paano kung ganito? Maghanap ng pagkakataon para ipakilala ako sa iyong tiyuhin. Sisiguraduhin kong pag-uusapan ko ito sa kanya. Kung may pagkakataon, ipapakilala ko rin siya sa aking ama.
Sa ganoong paraan, magkakakilala na ang dalawang magulang. Ano sa tingin mo? Parang tuwang-tuwa si Nana ko. Seryoso ka ba, Asher? Sasabihin ko sa aking tiyuhin ang tungkol dito kapag natapos na ang kanyang mga tungkulin sa araw na ito. Tama, hindi mo pa sinabi kung bakit ka nandito. Pagkatapos ng lahat, hindi ka bagay sa lugar na ito. Nag-atubili sandali si Asher bago bahagyang ngumiti. Nagtatago ako mula sa isang makapangyarihang tao na nakaharap ko sa nakaraang ilang araw. Pero huwag kang mag-alala, walang sino man ang maglakas loob na gumawa ng gulo sa teritoryo ng Inner Temple. Mag-relax ka lang habang nasa tabi ko ikaw. Naiintindihan ko. Ngumiti si Nana ko, hindi mahalaga kung sino ang nakaharap mo. Sasabihin ko ito sa aking tiyuhin. Hindi hahayaan ng pamilya Kawashima na makatakas ang taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging manugang ng pamilya. Ngumiti si Asher bago nagpakita ng kaunting paghamak. Mga Islanders, hey, talk, talk, talk. Habang nag-iisip si Asher Klein kung dapat ba siyang sumugod kay Nanako Kawashima, biglang may kumatok sa pinto. Pinigilan ni Asher ang sarili bago mabilis na nagtipon ng kanyang sarili. Isang katiwala ng pamilya Klein ang mabilis na pumasok at bumulong sa kanyang tenga. Ano, nasunog ang Eve Clubhouse, at wala na si Romana. Mabilis na nawala ng kulay ang mukha ni Asher. Si Romana Klein ang namamahala sa mga lihim na negosyo ng pamilya Klein. Hindi lang siya may napakaraming ebidensya ng mga krimen ng pamilya, kundi mayroon din siyang grupo ng mga makapangyarihan at tapat na sundalong handang mamatay. Mas mahalaga, siya ang nakakaalam ng lahat ng nangyari kay Harvey York mula simula hanggang sa katapusan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagtago si Asher ay si Harvey. Dahil nawala ang isa sa mga mahahalagang taong sangkot sa kanya, hindi ito mas mababa sa nakakatakot. May sinabi ba ang pamilya tungkol dito? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng katiwala. Nagpadala ng mensahe ang panganay na anak ng pamilya. Wala raw kinalaman ang pamilya kay Asher. Ibinaba ng katiwala ang kanyang ulo. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo kay Asher. Tumibok ang puso ni Asher bago siya nagmukhang miserable. Kusa siyang tumayo at sinipa ang katiwala sa lupa. Mga hayop, mga matandang hayop na ito. Ang tanging pinag-uusapan nila ay pamilya. At ngayon na nakikipaglaban sila sa isang makapangyarihang tao, hindi man lang sila nag-atubiling itakwil ako. Ginagawa lang namin si Harvey na boss ng DZ Pill Market. Hindi naman malaki ang problema. At pumunta na siya kay Romana at sinunog ang buong clubhouse. Iyon ay isang krimen. Mapapatay siya dahil dito. Hindi hangal si Asher para makarating sa ganitong kalagayan. Mabilis niyang naiintindihan ang sitwasyon. Tiyak na sangkot si Harvey sa sitwasyon ni Romana. Kung hindi sana ginawa ng pamilya Klein na si Asher ang mananagot ng ganito kabilis. Parang nagulat si Nana ko. Ano ba ang nangyari, Asher? Itinatakwil ka ba ng pamilya Klein? Pagsisisihan nila ito habang buhay dahil itinapon nila ang isang mahusay na tao tulad mo. Tumingin ng masama si Asher kay Nana ko bago malamig na tumawa. Tama ka, hindi mo na kailangang magpanggap na mabait. Umalis ka na lang. Wala na akong pagkakaiba sa isang pili sa puntong ito. Wala nang halaga ang magpakasal sa akin. Pwede ba tayong mag-isa muna? Nagpakita ng masidhing tingin si Nana ko bago siya lumuhod sa lupa na may ngiti. Nanigas si Asher bago iwinagayway ang kanyang kamay, senyales sa katiwala na umalis. Malapit nang maghiwalay ang pamilya Klein sa iyo. Pero handa ka bang umalis ng ganun-ganun lang? Matagal ka nang kasama ng pamilya. Marami ka na ring nagawa para sa kanila. Sa tingin ba nila kaya nilang basta na lang itapon ka? Nanigas si Asher Klein. Ano ang ibig mong sabihin? Hanggat ikakasal ka sa akin, gagamitin ng pamilya Kawashima ang lahat ng mayroon tayo sa labas, ang buong bansa, para lang maging makapangyarihan ka. May pera at tao tayo. Hindi ka makakalaban ng pamilya Klein hanggat nasa likod mo kami. At kapag nagkaroon ka ng kapangyarihan, ito ay isang bagay lamang ng panahon bago mo sirain ang Wolven Tribe, ang tatlong malalaking tribo, at maisama sa isa sa tatlong malalaking templo. Sa mga sinabi ni Nana ko,
may maliwanag pa ring kinabukasan si Asher. At ano naman ang kapalit nito? Maraming tulong ang ibinibigay ng pamilya. Ano ang presyo nito? Ngumiti lang si Nana ko. Wala. Hindi lang iyon, hihilingin pa natin sa emperador na isama ka bilang isa sa mga bagong miyembro ng maharlikang pamilya. Hindi lang magkakaroon ka ng sariling lupain sa island nation sa hinaharap, kundi ang ating anak ay makakakuha din ng karangalan sa pagmamana ng karangalan. Nagliwanag ang mga mata ni Asher. Sa totoo lang, iminungkahi ni Nana ko na maging isang alipin si Asher para sa island nations. Nanatili ang layunin, kahit gaano ka mapagmahal at matuwid ang mga sinabi ni Nana ko. Nagpakita ng nakakatakot na itsura si Asher. Kung sisang-ayon siya sa kondisyong iyon, hindi na siya makakalaban sa mga islanders. Pero kung hindi, dadalhin siya ng pamilya Klein kay Harvey para managot sa sitwasyon. Mga hayop, lahat kayo ay naglalaro ng babae sa lahat ng oras. At gayunpaman, kayo ang nagdesisyon na magpapakamatay habang ako ang lumalaban para sa pamilya. Tapos na ako. Kapag ako ang nasa kontrol, mamamatay ang bawat isa sa inyo ng isang kakilakilabot na kamatayan. Kinagat ni Asher ang kanyang ngipin. Tinatanggap ko, pero may isang tao na kailangan kong alagaan muna. Ayos lang, ngumiti lang si Nana ko. Dapat kang magpahinga dito sa susunod na ilang araw. Hayaan mong bahala ang pamilya Kawashima sa iba pa. Hanggat tapat ka sa emperador, magbibigay sa iyo ang island nations ng walang katapusang mga pakinabang. Tumayo si Nana ko bago naglakad sa harap ni Asher. Mabilis na nahulog ang kanyang bathrobe sa lupa, na nagpapakita ng kanyang maliwanag at makinis na katawan kung saan nakikita ni Asher. Nagliwanag ang mga mata ni Asher nang sumugod siya kay Nana ko. Lahat ay tapos na sa loob ng 1 minuto. Magkasama silang nakahiga na nakapulupot ang kanilang mga braso sa baywang ng isa't isa. Pinaglaruan ni Nana ko ang kanyang mga daliri sa dibdib ni Asher na may ngiti. Tama, Asher. Ngayon na nakalma na tayo, mag-usap tayo ng negosyo. Talaga bang nakakatakot ang taong sinusubukan mong harapin? Kailangan mo bang magtago dito dahil sa kanya? Nag-iwas ng tingin si Asher. May isang bagay na dapat mong malaman. Ang Mandrake Residence ay pag-aari ng Inner Temple. At ang namamahala ay si Arian Augustus. Hindi siya kabilang sa anumang sekta, ngunit isa siya sa mga disipulo ng Great Wall ng Inner Temple. Hindi lang siya may mataas na katayuan, kundi marami rin siyang malalakas na mandirigma sa ilalim niya. Ligtas tayo dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang background ng Inner Temple, ang kapangyarihan ni Arian, at ang mga koneksyon ni Stefan. Lahat ay nagsasabi sa mundo na ito ay isang banal na lugar na hindi maaaring lapastanganan. Ang taong nakaharap ko ay si Harvey York. Kahit na malaman niya na ako ang pangunahing salarin, hindi siya maglakas loob na habulin ako hanggang dito. Hanggat hindi ako umaalis sa lugar na ito, hindi ako matatalo. Ang hayop na iyon ay nag-provoke pa nga kay Stefan sa lahat ng tao. Kahit na wala iyon, hindi hahayaan ni Arian na may makahawak sa akin para sa kapakanan ng Inner Temple. Nagpakita ng tiwala si Asher na parang nanalo na siya. Tahimik niyang nilunok ang isang asul na tableta kasama ang tsaa bago nagpakita ng bahagyang ngiti. Kung hindi man lang niya mapanatili ang isang mahalagang bisita na buhay. Paano kaya makakaligtas ang Inner Temple sa hinaharap? Ngumiti si Nana ko Kawashima matapos marinig ang mga salitang iyon. Talagang ang mahusay ka, Asher. Walang hangganan ang iyong katalinuhan. Naniniwala ako na sa suporta ng pamilya Kawashima. Ang labas ay tiyak na magiging isa sa mga tanggulan ng island nations sa hinaharap. Hindi matanggap ni Asher na sumang-ayon na siyang maging alipin ng mga islanders. Pinilit niyang tumawa bago itinulak si Nana ko sa lupa. Parang nagsimula ng magkabisa ang tableta sa puntong ito. Tama, Nana ko, tungkol naman sa, kahit na magdesisyon si Harvey na gumawa ng gulo dito. Kahit na hindi kayang harapin ni Arian si Harvey. Nandito rin ang iyong tiyuhin, hindi ba? Panatilihin niya tayong ligtas ngayon, hindi ba? Kumunot ang noo ni Nana ko. Siyempre,
Mataas ang tingin ng aking tiyuhin sa iyo. Kahit na hindi na siya kabilang sa pamilya, gagawin niya ang lahat para sa atin kung mapapahamak tayo. Naramdaman ni Asher ang lubos na kaluwagan nang muli niyang igalaw ang kanyang balakang. Lahat ay natapos sa loob lamang ng 2 minuto. Medyo pagod lang ako. Vroom, vroom, vroom. Habang nag-aarte ng awkward si Asher, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Billy Higgs ay lumitaw sa screen na nagpa-shock sa kanya. Mabilis niyang sinuot ang kanyang damit bago nagtungo sa banyo para mabawi ang kanyang sarili. May problema ba, Billy? Ayos ka lang ba, Asher? Narinig ko mula sa mga nakatatanda ng student union na hindi maganda ang iyong pakiramdam. Nag-aalangan ang nagsalita si Billy. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang tawag sa telepono. Hindi naman. Nagpapahinga lang ako sa Mandrake Residence. Pagkatapos ng lahat, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko lately. Nagliwanag ang mga mata ni Asher bago nagpakita ng malamig na ekspresyon. May ilang bakanting silid dito, Billy. Sinasabi nila na magkakaroon ng malaking seremonya ngayong hapon. Baka hindi makadalo si Stefan, pero tiyak na narito si Arian para mag-host ng seremonya. Bakit hindi ka sumama? Kailangan ko ng kasama pagkatapos ng lahat. Nag-isip si Billy tungkol sa sitwasyon. Tama, may sasabihin din naman ako sa iyo. Paano kung ganito? Sasama ako kay mama ngayong hapon. Kasama si tita. Naramdaman ni Asher ang pag-init ng kanyang puso nang maisip ang kaakit-akit na figure ni Whitley Cobb. Dahil sa desisyon ng pamilya Klein na itaboy siya sa pamilya at sa katotohanan na siya ay isang alipin na ngayon ng Island Nations, tuluyan nang naghiwalay si Asher. Siyempre, hihintayin kita, sabi niya na may ngiti. Kabanata 5730. Binaba ni Billy Higgs ang tawag at parang medyo nalungkot. Nakasandal si Whitley Cobb sa upuan na nakasuot ng damit. Nakakaakit ang kanyang itsura. Ang kanyang mahabang binti, na natatakpan ng isang pares ng medyas, ay napaka-seductive sa ilalim ng madilim na ilaw. Kumunat ang noo ni Billy habang tinitingnan ang magandang mukha ng kanyang ina. Bakit mo ako pinapatawag sa kanya, ma? Pinaikot ni Whitley ang kanyang baso ng alak. May dapat kang malaman. Nabalitaan ko lang. Ang iyong mapapangasawa ay nasa malaking problema. Nasunog ang Eve Clubhouse at wala na si Romana. Inihayag ng pamilya Klein na wala silang kinalaman kay Asher. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Natigilan si Billy. Ano, si Harvey ay maaaring mula sa alamat na pamilya York. Ang mga tao lang mula sa pamilyang iyon ang magiging ganito kakapangyarihan. Hindi lang niya sinira ang clubhouse ng pamilya Klein, pinatalsik pa niya ang isa sa kanilang mga makapangyarihang tao. Kumunat ang noo ni Billy. Kung ganoon, hindi ba dapat tayong lumayo kay Asher? Kung hindi, masasangkot tayo kapag hinabol siya ng pamilya York. Ngumiti si Whitley. Hindi mo ba naiintindihan, Billy? Sa itaas na bilog ng lipunan, mahirap makuha ang mga pagkakataong tulad nito. Kung gusto mo ng isang bagay, kailangan mong mag-risk. Ang sitwasyon ni Harvey at Asher ang pinakamagandang pagkakataon ngayon. Kung gagawa ka ng magandang trabaho, hindi lang ikaw ang makikinabang ng malaki, kundi makukuha mo rin ang iyong Prince Charming. Natigilan si Billy. Prince Charming. Tama. Walang pakialam na sagot ni Whitley. Kung makumpirma natin na si Harvey ay mula sa pamilya York at kasalukuyang nagbabalik. Kailangan nating ibalik ang inyong naayos na kasal sa kanya. Kailangan nating ipaalam sa buong mundo na ikaw lang ang angkop para sa kanya. Pero si Harvey at ako, alam ko, agad na pinutol ni Whitley si Billy. Alam kong may mga hindi pagkakaunawaan kayo. Ganoon din siya at ako. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pumunta kay Asher. Kailangan nating kumbansihin si Asher na sabihin ang katotohanan tungkol sa dizzy pills. Kailangan nating aminin niya na inosente si Harvey. Tingnan mo, hindi pa nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Harvey. Nakalaya na siya, pero pinaghihinalaan pa rin siya. Ililigtas natin siya mula sa isang malaking problema sa paggawa nito. Sabi ni Whitney habang nakasabit ang kanyang mga daliri sa paa. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon, Billy. Huwag kang maging katulad ko noong bata pa ako.
Hindi ako kumapit sa isang makapangyarihang lalaki. Sa halip, pinakasalan ko ang walang kwentang hayop na tinatawag mong tatay. Hindi mahalaga kung gaano mo kapot si Harvey. Hindi rin mahalaga kung wala kang nararamdaman para sa kanya. Ang itaas na bilog ng lipunan ay nagmamalasakit lamang sa mga interes. Wala namang nararamdaman mula sa simula pa.